أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw po ang ating pag-usapan ay patukol po sa mga alituntunin sa Zakatul Fitr. At hindi po lingid sa inyo ng kaalaman na malapit na po ang pagtatapos ng buwan ng Ramadan at narapat po na malaman ng bawat Muslim ang mga alituntunin na dapat gawin sa pagbibigay ng Zakatul Fitr. Una ay ano ba ang hatol sa Zakatul Fitr? Ang Zakatul Fitr ay ito po ay obligado sa bawat Muslim. Ito po ay obligado sa bawat Muslim na inabutan ng buwan ng Ramadan. Inabutan ng buwan ng Ramadan. Sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Inobliga ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr. Sa'an min at-tamr. Sa'an ay yung tinatawag na yung gantang o yung ipunan, yung gantang ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay pinakamalapit sa panahon natin ngayon ay 2 kilo kalahati o yung pinakamalapit ay 3 kilo. Pero gusto natin makasigurado ay ito po ay 3 kilo inshallah. Sinabi sa hadith na ito ay obligado ito sa isang alipin. Sa panahon natin ngayon walang alipin. Sa panahon ng propeta mayroon pong mga alipin. Sa isang alipin at saka sa hindi alipin, sa lalaki, sa babae, sa matanda at saka sa bata. At ito ay ilalabas wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila salah. At ito ay pinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ilabas itong zakatul fitr na ibigay sa mga tao na nangangailangan bago lumabas ang mga tao sa salatul Eid. Yan po ay sa hadith ni Imam Bukhari. So ang hatol po ng zakatul fitr ay obligado po sa lahat ng mga tao na inabutan ng buwan ng Ramadan. Kung ang tao ay tinatawag na may mga magulang siya na hindi inabutan ng buwan ng Ramadan, so hindi po obligado na tayo ay maglabas ng Zakatul Fitr. Okay, yan po ang pinakauna. Ang Zakatul Fitr ay obligado sa bawat Muslim dahil ito ay inobliga ng propeta sallallahu alaihi wasallam na nabanggit sa hadith ni Imam Al-Bukhari. Ang hikmah o wisdom, ano ba yung wisdom sa pag-uubliga sa tinatawag na Zakatul Fitr? Ang marami po nabanggit ang ating mga ulama, pero kabilang dito ay yung tinatawag na kalinisan sa ating pag-aayuno. Mula sa mga pagkakamali, mula sa ating mga pagkukulang, at mula sa mga nagawa nating kasalanan na maaari ito ay nakabawas sa gantimpala ng ating pag-aayuno. Kaya bilang paglilinis sa ating mga nagawang mga kasalanan, upang malinis ang ating pag-aayuno mula sa mga pagkukulang, ay tayo ay magbibigay ng Zakatul Fitr. Ganon din, nakabilang sa mga hangarin o yung tinatawag ng mga wisdom ay yung tinatawag na bilang awa sa mga mahihirap. Bilang awa sa mga mahihirap at pagpapakain, pagtulong sa mga mahihirap. Yan po ang kabilang lamang sa mga nabanggit ng ating mga ulama na wisdom o yung hikmah kung bakit obligado sa bawat Muslim na magbigay ng Zakatul Fitr. Kailan ilalabas ang Zakatul Fitr? Kailan ilalabas ang Zakatul Fitr? Ang Zakatul Fitr ay nabanggit po, may mga ibang mga ulama na pinahintulutan nila na pag pumasok ang buwan ng Ramadan ay pwede na pong magbigay ng Zakatul Fitr. Yan ay may mga ulama na nagsabi. Pero ang pinakatama po at saka pinakamalapit, ang sinasabi natin dito, pinakamalapit sa sunnah na mayroong dalil, ang unang pinakamainam kung kaya natin ay after ng Fajr sa araw ng Eid. Halimbawa, ngayon, kung mag-Eid tayo sa unang 29 ngayon, at kung nakita ang buwan, ay bukas ay 1 ng tinatawag na Shawwal. So, araw ng Eid kinabukasan. Ang pinakamainam ay kung kaya natin, kung maliit lang yung lugar na alam natin yung mga mahihirap na bibigyan natin, ay tayo ay magsala ng Fajr sa araw ng Eid, ito ay bibigay natin yung tinatawag na Zakatul Fitr bago pumunta ang mga tao sa Salatul Eid.
kung kaya natin. Pero sa panahon natin ngayon, maaaring, lalo na yung mga nakatira sa mga city, sa malaking mga city, mga lugar, na maaaring hindi mo alam yung mga ibang mga mahihirap, kaya mahihirapan ka maghanap at hindi mo abutan yung tinatawag na Salatul Eid. Dahil kapag nagsimula ng Salatul Eid, nagsala na ang mga tao sa Salatul Eid, ay hindi na ito matatawag na Zakatul Fitr, kundi ito ay sadaka. Ganon din na kung hindi natin kaya ang ganung pamamaraan, sa panahon ng propeta, ganun ang pagbibigay nila pagkatapos ng Salatul Fajr. Bakit? Dahil kakaunti lamang yung mga bahay. At saka alam ng mga tao, yung tulad sa mga probinsya natin. Kapag nasa probinsya ka, kilala mo yung mga tao at malalapit yung mga bahay at alam mo kung sino ang bibigyan mo. Kaya after ng Fajr, pwede mong ibigay pagkatapos umuwi ka at mag-prepare ka at pumunta ka sa masjid o sa Musalal Eid para magsala ng Eid. So, kaya nating ibigay kung ganun ang sitwasyon. Pero kung halimbawa, hindi man natin kaya dahil sa panahon ngayon ay malawak yung mga lugar ngayon, kunin natin yung nasa hadith na si Ibn Umar radiyallahu anhu na ang kanyang ginagawa ay iniipon niya yung zaka at pagkatapos ay sa 2 days o 1 day before ng tinatawag na Salatul Eid ay doon ibinibigay para may oras tayo. Halimbawa, bukas ay Eid. Ngayong Maghrib o Isha, ibigay na natin. Yun ang tinatawag na kaya natin sa panahon ngayon. 2 days o 1 day before ng Salatul Eid ay ibigay natin yung tinatawag na Zakatul Fitr. Yan yung isa sa mga pwede natin gawin at mainam sa panahon natin ngayon. Okay. Kung gaya na sinabi natin, tayo ay nakatira sa isang lugar na tulad sa mga probinsya natin na maliliit lamang yung mga barangay natin, at alam natin kung sino mabibigyan, malapit lang, yun ang gawin natin. After Fajr, ibigay natin sa kanila yung Zakatul Fitr. At yun ang pinakamainam. Kung hindi natin kaya, gaya na sinabi natin, ay ibibigay natin ito ng 1 day before ng Eid o 2 days before ng Eid. Yan po ang mas mainam. Pero, pwede bang ibigay na tinatawag na mas maaga pa? Yung iba nagtatanong. Mayroon po mga nagpahintulot sa mga ulama na ibigay ito ng mas maaga kung ang mga tao ay nangangailangan. Pero kung gusto natin kunin yung sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ibigay natin ito, yung Zakatul Fitr ang pinag-usapan natin dito, ay ibigay natin ito kung kaya natin doon sa Salatul Fajr bago mag-Eid o kaya ay 1 day o 2 days before ng Salatul Eid. Yun ang pinaka-mainam, inshallah, na ginawa ng mga sahaba. At sa panahon ng propeta, ganun ginagawa niya ay before ng Fajr. So yan po isa sa pinakamainam. Ngayon, kung tayo ay magbigay ng after ng Salatul Eid, ayan po ay hindi magiging Zakatul Fitr. Hindi yung kanyang gantimpala ay Zakatul Fitr, kundi magiging sadaka. Pero, obligado pa rin magbigay. Obligado pa rin magbigay. Halimbawa, nakalimutan ng tao, sinasadya niya, o nabisi ang tao. So, hindi siya nakapaglabas ng Zakatul Fitr. Nagsala ng Eid, obligado pa rin na magbigay siya ng Zakatul Fitr. Pero ang kanyang gantimpala ay magkaiba. Doon siya nagbigay ng before ng Salatul Eid at saka yung nagbigay ng tinatawag na after Eid. So hindi na yan magkaiba katulad ng tayo ay magdarasal ng obligadong sala sa oras niya at saka tayo magsasala ng sunnah. So dito ang nabanggit ng mga ulama ay yung tinatawag na ang kanyang reward ay hindi katulad. Magkaibang reward. Mas malaki ang reward kapag tayo ay nagbigay ng Zakatul Fitr sa kanyang tamang oras. So, ang tamang oras niya ay 2 days or 1 day before ng Eid o kaya ay yung after ng Salatul Fajr bago mag-Salatul Eid kung malalapit lang yung mga bahay na pwede natin bigyan na kaya natin na makapagsala ng Eid. So, yan po ang tamang oras na pagbibigay ng Zakatul Fitr. Kung after Eid, yan po ay tinatawag na sadaka, hindi na po siya Zakatul Fitr. Kaya magkaiba po ang reward. Kaya dapat ay maibigay na natin itong tinatawag na Zakatul Fitr sa tamang oras niya. Kanino obligado ang Zakatul Fitr? Ang Zakatul Fitr, ayon sa ating mga ulama, nagkaisa ang ating mga ulama na ito ay obligado sa bawat Muslim. Mayaman, mahirap, bata, matanda, lalaki, babae. Okay. Malinaw yung sinabi sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa hadith ng Imam Bukhari at Imam Muslim. Ngunit ang katanungan dito ay ang tao na mahirap. Mayroon pong klase ang mga mahirap. May klase na mahirap na kaya niya magbigay ng Zakatul Fitr dahil ang Zakatul Fitr ito ay 3 kilo
na bigas o pagkain sa lugar. Halimbawa, arena. Kung sa Pakistan, yan ang pagkain nila doon. So, arena, 3 kilo. So, mayroong mga mahihirap sila, pero mayroon silang kakayahan na magbigay ng ganun. Kasi obligado ito. Okay? Pero may mga mahihirap na wala talagang kakayahan. Kumbaga, yun lang ang natitira sa bahay nila. At kung ibigay nila ito, ay wala sila makain. So, hindi po obligado sa kanila. Sinabi ng Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi po inuobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga bagay na hindi kaya ng tao. Kaya po, magtatanong, paano ako magbibigay ng zakatul fitr na ako ay isang mahirap? Kung ikaw ay mahirap na yung ibibigay mo na yun ay walang kapalit, yun ang kakainin nyo. Meron kayo doon, pero pag binigay nyo, wala kayong makakain. Hindi obligado sa inyo yung zakatul fitr. Okay? So, malinaw po yan. Hindi po inuobliga ng Islam ang bagay na hindi kaya ng tao. Ngayon, ang zakatul fitr, sinabi ng ating mga ulama na ito ay obligado sa bawat sarili, bawat Muslim sa kanyang sarili. Ikaw na isang Muslim, obligado na magbigay ka ng zakatul fitr. Ganoon din, nasa lahat ng mga ginagastusan mo. Lahat ng mga ginagastusan mo. Sino sila? Halimbawa, abroad ka, na gumagastos ka sa magulang mo. So, ikaw ngayon ang obligado magbigay ng zakatul fitr sa magulang mo kung ginagastusan mo sila. Pero kung hindi mo sila ginagastusan, may kaya sila sa buhay, sila ang magbibigay ng zakatul fitr sa kanila. Pero kung ikaw ang gumagastos sa magulang mo, obligado sa iyo na magbigay ng zakatul fitr. Ganun din sa iyong mga anak. Kung ikaw gumagastos sa iyong mga anak, siyempre, mga anak mo yun, so obligado sa iyo na magbigay sa kanila para sa kanila ng zakatul fitr. Pero kung may sarili na silang pamilya at tinatawag na may kakayahan sila sa buhay, kaya nila magbigay, ay tinatawag na sila na magbibigay. Pero kung ikaw pa rin ang gumagastos sa kanila, kahit na tinatawag na may mga sarili pamilya sila, pero sa'yo pa rin umaasa, ikaw pa rin ang gumagastos sa kanila. So, dito, ay magbibigay pa rin, ikaw pa rin ang magiging obligado pa rin sa iyo. Ganoon din ang asawa. So, obligado sa iyo na magbigay din ng ano. Kahit yung kapatid mo, kapag ginagastusan mo yung kapatid mo, ay kailangan na ikaw rin ang magbigay ng zakatul fitr para sa kanila. Ang ibang tao, kinakailangan lamang ang ibang tao, halimbawa kamag-anak mo na mahirap, gusto mo na ikaw ang magbigay ng zakatul fitr para sa kanila. Pinapahintulutan po yan, pero kailangan po tayo magpaalam, kailangan natin silang kausapin. Sabihan natin na tayo ang magbibigay ng zakatul fitr para sa kanila. Kung yan yung ibang mga kamag-anak natin. Pero yung mga tao na ginagastusan natin, ay obligado po sa atin na tayo ay magbigay sa kanila, para sa kanila ng zakatul fitr. Ang magulang natin, tayo ay maglalabas ng zakatul fitr para sa kanila. Hindi po ibibigay sa kanila. Ibig ko sabihin ay obligado sa atin na magbigay tayo ng zakatul fitr na mula sa ating kayamanan. Okay? Para sa ating magulang. Yung mga tao na ginagastusan natin. Yan ang tinatawag na dapat malaman ng bawat Muslim na obligado sa kanya, sa kanyang sarili, at ganoon din sa kanyang mga ginagastusan. Kung wala naman tayo ginagastusan, kanya-kanyang obligado po, individual po, yung tinatawag na zakatul fitr. Ilan ang dami o ano yung dapat na ibigay na zakatul fitr? Ang zakatul fitr ay nabanggit po yan na sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa na tamr. Ibig sabihin ay isang gantang, kung sa salitang Maranao, yung gantang na yun ay malapit siya sa 3 kilo. So dito, ang sinabi ng mga ulama, ito yung pagkain sa lugar. Kung halimbawa sa atin, sa Pilipinas, ay bigas talaga ang pinaka pagkain na kinakain ng mga sa atin sa Pilipinas. Kung sa Pakistan o sa India, yung kanila ay kadalasan ay ginagawa nilang yung pagkain nila ay yung arena. Yan ang natural na kinakain nila doon. Yan ay tinatawag na nakadepende sa lugar. Pero tayo po ay yung tinatawag na bigas. O yan ang pinaka malapit na yung nakasanayan na kinakain ng mga tao sa lugar. Nabanggit po yan sa hadith at nabanggit ng ating mga ulama na yung pagkain doon sa lugar. Yun ang ibibigay na pagkain. At ilang kilo ito, at sinabi ng ating mga ulama, nabanggit sa hadith na yung tinatawag na sa. Ang sa ay ayon sa pinakamalapit na timbang niya ay 3 kilo. Upang makasigurado tayo, maglabas tayo ng 3 kilo. 3 kilo na pagkain. 3 kilo na pagkain. Yung pagkain na ito ay yung tumatagal na pagkain, tulad ng bigas. Kung sa iba pang mga lugar, kung mais ang kanilang kinakain doon, yung natural na nila, ay 3 kilo na mais. May mga lugar na yan. Pero yung mga pagkain ito na tumatagal,
hindi yung nabubulok na sa ngayong araw, nabubulok na siya, yung mga pagkain na tumatagal, na kinakain na ng kadalasan sa mga lugar. Okay, ilang kilo? Sabi natin, may mga ulama na nagsabi na 2 kilo at kalahati, may nagsabi na 3 kilo. Kaya pinakamainam na 3 kilo po ang ibigay natin na pagkain na zakatul fitr para sa mga mahihirap. Ano naman ang rulings? Pwede pang ibigay na ito ay ibigay na pera at hindi pagkain. Meron kasing mga nagtatanong dito. Okay, ang mga ulama po, jamhur, majority ng mga ulama, yung 3 imam na si Imam Malik, Imam Malik at saka si Shafi'i at saka si Imam Ahmad rahimahumullah, ang sinabi nila ay hindi pwede na ibigay ang zakatul fitr sa pamagitan ng pera, dapat ito ay pagkain. Bakit? Maraming dalil. Nabanggit sa dalil na ito ay binigay ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya na ibig sabihin yung pagkain. Okay. Yung pagkain naman ng ano doon. Pangalawa ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay siyam na Ramadan ang dumaan sa kanya at siya ay nagbigay ng pagkain. So sa 6 o sa siyam na dumaan sa kanya na Ramadan, lahat ng nabanggit na hadith ay nagbigay siya ng pagkain. At sa panahon nila, mayroon pong pera na ginagamit nila. Pero hindi po nag-utos ng propeta at wala pong nabanggit na dalil na siya ay nagbigay ng pera. Bagkus ang kanya binibigay ay pagkain. Ganun din sa mga sahaba. Lahat ng mga sahaba nabanggit sa kanilang mga riwaya na lahat sila ay nagbigay na tinatawag na pagkain at hindi pera ang kanilang binigay. Kaya kung gusto natin kunin ang hadith na qawliya, yung sunnah qawliya at sunnah fi'liya. Anong sunnah? Sunnah na ginawa ng propeta na qawliya, yung ginawa niya, sinabuhay niya, ay pagkain. Ang kanya rin sinabi, yung sunnah qawliya, sunnah fi'liya, yung ginawa niya, at sunnah qawliya. Ang ginawa yung sinabi naman ng propeta, makikita natin sa mga dalil na sinabi niya na sa minatamr. Ibig sabihin ay gantang o yung 3 kilo na mula sa tinatawag na tamr, yung dates o sa ibang mga pagkain na ginagamit, sha'ir, yung ginagamit ng pagkain sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Maliban kay Imam Abu Hanifa na pinahintulutan niya, hindi na sinabi na mas mainam, pinahintulutan niya na magbigay ng pera. Okay, kaya kung gusto natin, mas mainam po, ang payo ko po sa inyo, kung gusto natin makasigurado, isabuhay natin ang sunnah, ibigay po natin ito sa pamagitan ng pagkain. Kung may mga nagsasabi naman na mas gusto ng mas makakabuti sa mga mahirap yung pera, yan po, ito ay pagsamba na dapat nating gawin sa pamagitan na ginawa ng propeta at ginawa ng mga sahaba. So, itong magkano lang po ang halaga nito? Itong 3 kilo. So, maaaring magkahalaga ito ng 200 pesos. So, ito ay hindi malaking pera na magiging mayaman o magiging doon. Magkano lang ang 200 pesos. So, ito ay bigay natin sa kanila sa pamagitan ng pagkain. Ngayon, kung naawa tayo sa mga mahihirap, pwede tayo magbigay ng sadaka. Pwede natin silang tulungan. Pwedeng galing sa zakah ng ating kayamanan. Pwedeng sadaka ibigay natin sa kanila. Pero, sa pagsasabuhay po ng sunnah, kung titingnan natin, sa siyam na Ramadan na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya po ay nagbigay ng pera, siya po ay nagbigay ng pagkain at hindi po pera. Ganun din ang mga sahaba, wala pong nabanggit ng mga riwaya na sila po ay nagbigay ng pera, bagkus sila po ay nagbigay ng kayamanan. Ito pong may papayo ko, isabuhin natin ng sunnah, napakasimple po, bigay po tayo ng pagkain. Kung naawa po tayo sa mga mahihirap, pwede tayo magbigay ng sadaka. Yan po ay tulong sa kanila. Yan po ang sunnah kung gusto natin isabuhay. Pero ang mga tao, kung gusto nila, yung sinabi ni Abu Hanifa, na pwede, pinapahintulutan, nasa sa kanila na po yun. Hindi po natin yun sinasabi na. Pero ang mga jamhur, majority po ng mga ulama, sinabi nila na kapag nagbigay ka ng pera ay hindi tatanggapin. Kaya mas maganda na tayo ay magbigay ng pagkain para tayo ay makasigurado. Okay. Pwede po tayo na magbigay din ng, ang pinakamainam po na magbigay ng zakatul fitr ay tayo mismo ang magbibigay. Yun ang pinakamainam. Kung hindi naman natin kaya, hindi natin alam ang manghihirap. Pangalawa, wala tayong sapat na oras. Pwede po tayo magbigay sa mga foundation na ang ating kondisyon sa kanila ay ibibigay nila ito na tinatawag na bigas. So yan po ang karamihan sa mga foundation. Meron po mga organisasyon sa atin sa Pilipinas. O may kakilala tayo na isang mapagkakatiwalaan. Siya yung bibili at nakakakilala sa mga mahihirap. Siya yung magbibigay. So pwede po yun. Ang mahalaga, ikausapin natin sila na yung zakatul fitr ay ibigay sa tinatawang tamang oras at ibigay na ito ay pagkain.
So yan po ang isa sa dapat na gawin natin. Pinapahintulutan po yung tawkil. Ibig sabihin na sila yung authorized na bibigay mo sa kanila. Halimbawa, 5 days before ng Eid, ibigay mo sa kanila yung pera mo. Tapos sila yung bibili. Ayan, ipinapahintulutan. Pero, i-condition mo sa kanila na ibigay nila sa tamang oras, 2 days, 1 day, ng bago mag-Eid at ganoon din na ibigay nila sa pamagitan ng pagkain. So, yan ay marami mga organization sa atin sa Pilipinas na pwedeng sila ay mapagkatiwalaan na ibigay sa kanila yung tinatawag na Zakatul Fitr. Kanino ibibigay ang Zakatul Fitr? Ang Zakatul Fitr ay may mga ulama na sinabi nila na ito ay ibibigay sa katulad ito ng tinatawag na parang zakah na pwedeng ibigay yung 8 katangian na yun. Pero may mga ibang ulama, which is ito pinakamalapit na ang Zakatul Fitr ay ibibigay sa mga mahihirap, mga fukara at saka mga masakin. Mga fukara at saka mga masakin, yung mga mahihirap na sila ay nangangailangan. At ito po yung pinakamalapit, inshallah, na doon natin dapat ibigay sa mga mahihirap na mga nangangailangan. Yan po ang isa sa mga nabanggit ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, na 2 klase yun. Pero ang pinakamalapit ay yung tinatawag na ibigay natin sa mga may hirap na nangangailangan. Yan po ang dapat na bigyan ng Zakatul Fitr. Okay, yung tao, halimbawa, mahirap siya, nakatanggap siya ng Zakatul Fitr, mga maraming mga bigas. Pwede ba siyang kumuha na ito ibigay niya na Zakatul Fitr? O pwede po yan. Kasi ito nga yung binigay sa iyo ay pagmamay-ari mo na. So itong pagmamay-ari mo ay pwede mong ibigay, pwede mong ipamigay, pwede mong ibigay na Zakatul Fitr, pwede mong ipakain sa gusto mong ano. Kasi nasa sayo na ito. Ito ay pagmamay-ari mo na, so pwede mong ibigay na Zakatul Fitr din sa ibang mga mas mahirap pa. So yan ay pinapahintulutan. Okay, dito man, kasama rin dito yung saan natin ibibigay. Saan ba natin ibibigay yung Zakatul Fitr? Ang pinaka-asal talaga niya ay kung saan tayo inabutan ng Ramadan at doon tayo mag-Eid, doon tayo magbibigay ng Zakatul Fitr. Okay? Yan po ang asal niya. Yan po ang asal. Pero, kung halimbawa, doon tayo sa lugar na marami pong lugar na mayaman ng mga tao doon at wala tayong mahirap makahanap ng mga talagang mahihirap, ay pwede po na ito ay ipadala natin sa ating lugar mismo, lalo na sa mga pamilya natin, mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Kung tayo ay abroad, pwede pong ipadala sa kanila dahil sila po ay may mas nangangailangan doon sa lugar natin. Mayroon po, at yan ay mostly karamihan na, mayroon po at maraming po sa mga kababayan natin na mga Muslim, ang kapatid natin na mga Muslim, na sila ay umaasa lamang sa binibigay sa kanila dahil mahirap ang buhay. At yan ay tinatawag na pinahintulutan ng mga ulama kung tayo ay nasa lugar na maraming mga, halos karamihan ay mayaman, may mga trabaho, yan ay tinatawag na pinapahintulutan na magpadala sa ibang lugar o sa lugar natin mismo sa ating mga kamag-anak. Pero kung may mahanap po tayo, marami pong mga mahihirap dun sa lugar na kung saan tayo nag-fasting, ay mainam po na dun natin ibigay yung ating tinatawag na Zakatul Fitr. Okay. Inshallah, sagutin po natin ang ibang mga katanungan dito. Okay. Kung tayo ay nasa abroad at ang ating pamilya ay nasa Pilipinas, ang ating mga pamilya sa Pilipinas, sila po ay magbibigay doon sa lugar kung saan sila nag-ayuno dahil mas marami po doon ang may hirap. Tayo po dito sa Saudi Arabia, o kaya sa Kuwait, sa Qatar, sa Middle East, o saan man tayo na abroad, kung marami po, wala ho tayong mahanap na mga mahihirap, ay pwede pong makisabay tayo doon. Doon natin ipadala at doon tayo magbigay ng Zakatul Fitr doon sa bayan natin, doon sa lugar ng ating mga pamilya. Okay? Pero kung may mahanap tayo ng mga mahihirap, nangangailangan doon sa lugar na kung saan tayo nagtatrabaho, abroad, marami mga nangangailangan na nakikita mo dito. Doon mo sa kanila ibigay ang Zakatul Fitr. Yung pong walang maibigay na zakat, pinaliwanag natin, yung wala pong kakayahan. Ibig sabihin, meron po tayong
3 kilo. Pero pag binigay natin ito, wala tayong makain, hindi po obligado sa atin ang zakatul fitr. Hindi po, inuobliga po yan sa tinatawag na meron siyang kakayahan na, kahit mahirap siya, pero meron siyang kakayahan. Meron sa atin na mahirap, pero meron siyang isang sako na bigas, di ba? So, obligado sa kanila magbigay ng zakatul fitr. Pero, kung kaya na sabi natin, yun lang iluluto mo, ibibigay mo pa, hindi obligado sa'yo dahil anong kakainin mo. So, ang Islam, sinabi ng Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi inobliga ng Islam ang bagay na hindi kaya ng tao. Okay, doon sa sabi nga natin, pwede po na tayo magbigay ng representative, halimbawa sa mga organisasyon, kung wala tayong oras, o wala tayong kilala na may hirap, o kaya, gaya ng sinasabi ng iba na, mahirap na mahirap na maghanap, wala kang kakilala, pwede po tayong magbigay sa mga organisasyon, sa mga foundation, sa mga tao na kilala natin na sila ay pinagkakatiwalaan natin, na sila yung magbibigay para sa atin ng zakatul fitr. Bibigyan natin sa kanila pera at yun, kausapin natin sila na kondisyon doon ay dapat ibigay sa tamang oras at ibigay sa mga tamang mga tao at ganun din na ibigay sa pamagitan ng bigas. So yan po o yung pagkain. Yan po ay pwede natin gawin inshallah. Okay, sa Maynila, halimbawa, nag-ayuno ka sa Maynila at magbibigay ng zakatul fitr sa inyo. Una, kaya nasabi natin, kung saan ka nag-ayuno, mainam na doon ka magbigay ng zakatul fitr. Kung marami mahirap doon. Pero tandaan po natin, ang bibigyan natin ay Muslim. Hindi natin na ipaliwanag yan kanina. Dapat ibigay natin ang zakatul fitr sa kapatid natin na Muslim. Hindi po pwedeng ibigay sa hindi Muslim. So, obligado lang po ibigay ito sa kapatid natin na mahihirap na sila ay mga Muslim. Ganun din, pati yung mga hindi nagsasala. Ang majority ng mga ulama, ang marami mga ulama nagsabi na ang isang tao na iniiwan niya ang sala, ay hindi siya matatawag na Muslim. So kapag ang tao iniiwan niya ang sala, hindi nagsasala, so hindi dapat nabigyan sila ng zakatul fitr. Ang zakatul fitr ay sa kapatid mo na Muslim at sa kapatid mo na nagsasala. Okay? So ang tao hindi nagsasala, iniwan niya ang sala. Hindi talaga siya nagsasala. So yan ay talagang tao na ito ay hindi pwedeng bigyan ng zakatul fitr. Pero kung gusto natin na naawa tayo sa kanila, tulad nung may nagtanong, may isa daw na bakla na kapitbahay nila. So mahirap daw, wala daw na magulang. Pwede mong bigyan ng sadaka at payuhan mo sa kanya ginagawa na magbago siya, pero ang zakatul fitr ay dapat mong ibigay sa mga tao na sila ay mga Muslim at sila ay nagsasagawa ng sala. Sila ay mga nagsasagawa ng sala dahil itong sala na ito ay napaka-importante. Sa Muslim, haligi ito ng Islam. Okay. Okay, sa isang matanda na ipaliwanag natin ito, na siya ay uliani na, hindi na niya alam ang nangyari sa kanyang buhay, o maaring siya ay dumudumi na sa kanyang sarili. Yan ay tinatawag ng mga tao na hindi obligado sa kanila na mag-ayuno, pero obligado sa kanila na mag-fidya. Ang fidya ay pagbibigay ng pagkain para sa mga may hirap na sila ay mabubusog dito, o kaya ay 1 kilo't kalahati na bawat araw na naiwan niya sa Ramadan. Ganon din, kasi may tanong dito na ulit, kung ikaw ay namumuhay sa abroad, kung may mahanap ka dyan, dito sa abroad, na mahirap, ibigay natin sa kanila. Kung wala tayong mahanap, mahirap makahanap doon, yung lugar na mayaman ng karamihan ng mga tao, may mga trabaho ng mga tao doon, pwede po tayong ibigay ito sa atin, sa lugar natin, dahil mas marami pong nangangailangan doon sa lugar natin. Okay, so dito po, pwede pong ipadala yung pera. Halimbawa, kung wala tayong mahanap na mahirap, pwede pong ipadala sa pamagitan ng mga bangko. Ipadala natin sa kanila, silang magbibigay doon sa atin sa lugar natin. Tulad sa Maynila, sa Luzon, o sa sa Mindanao, ibibigay. Wala pong problema doon. Pero gaya pa sinabi natin, kung may mahanap po tayo na mahirap, kung saan tayo nag-ayuno, doon po tayo magbigay ng zakatul fitr. Pero kung wala po tayo mahanap, doon po tayo pwede pong magbigay sa ibang mga lugar, tulad ng sinabi natin na sa Mindanao o sa Zamboanga o sa mga ibang mga lugar na pwede tayo ipadala natin ng pera, sila yung magbibigay ng zakatul fitr para sa atin. Okay, ang zakatul fitr, ang zakatul fitr
1 day o 2 days before ng Salatul Eid, before magtatapos ang Ramadan. So yan po, ibibigay po ang Zakatul Fitr. 1 day before ng Ramadan, before ng Eid, bukas ay Eid, ibigay mo ngayon yung Zakatul Fitr, inshallah. Okay, kung binigyan ka ng Zakatul Fitr, dito, kung binigyan ka ng Zakatul Fitr na na pera, pwede mong tanggapin ito. Pero kaya po na sinasabi natin na dahil mayroong mga ulama na nagpahintulot dito. Pero kung gusto po natin isabuhay ang sunnah, ibigay po natin ito sa pamagitan ng pagkain. Pero kung may nagbigay sa atin ng bigas, ng pera, wala pong masama doon. Kung mahirap tayo tanggapin natin ito, wala pong problema doon. Dahil yun po ang pinili nila. Dahil meron po mga ulama na nagpahintulot doon. So inshallah, wala po tayong kasalanan doon. Okay, sa kapatid, pwede bang bigyan ng kapatid alimbawa ikaw, may kapatid ka, pwede mo bang ibigay sa kanya yung Zakatul Fitr mo? Kung ginagastusan mo, ginagastusan mo ang kapatid mo na yun, ay obligado sa'yo na magbigyan ng Zakatul Fitr. Okay? Kung ginagastusan mo. Pero kung hindi mo ginagastusan yun, may sariling pamilya, pwede pong ibigay sa kanila yung Zakatul Fitr. Pero, yung kapatid mo, ikaw ang gumagastos mismo, ang kanilang kinakain galing sa'yo, hindi mo pwedeng ibibigay mo sa kanila, ikaw mismo ang gumagastos sa kanila. Okay? Pero ang ano natin dito, karamihan naman sa atin, hindi naman tayo gumagastos sa atin, lalo na may mga pamilya na yung mga kapatid natin, may kanya-kanyang buhay, so hindi po tayo gumagastos sa kanila. Minsan nagbibigay tayo ng sadaka. Pero mag-Zakatul Fitr tayo, pwede pong ibigay sa kanila. Ang hindi po pwede na bigyan ng Zakatul Fitr ay yung magulang natin na ginagastusan natin at lolo, ganun din yung anak sa apo at ganun din yung asawa. Hindi po pwede na bigyan natin sila ng Zakatul Fitr. Hindi po pwede kasi sila ay obligado sa atin, nagastusan natin sila. Yung pinsan, tito, kamag-anak na iba, yan ay lahat na pwedeng bigyan ng Zakatul Fitr. At kasama doon yung kapatid natin. Okay? Ano po bang tama? Zakatul Fitr o Zakatul Pitra? Okay. Ang Pitra po, salita po natin yan. Sa Maranao, Tausug, Maguindanao, sabi natin Pitra. Magbibigay ako ng Pitra. Pero ang right term sa Arabic ay Zakatul Fitr. Ang right term sa Arabic ay Zakatul Fitr. Pero sa atin, sinasabi natin na Pitra. Kasi P, hindi Fitra. Ito tinatawag natin na Pitra. So, ito yung nakasanayan natin. Pero ang right term niya ay Zakatul Fitr. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa lahat po ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa araw na ito at gati pa lang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.